Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuso. Ako nga po pala si Kabisig na Romsel TV Vlog. Bali, may mga ilang katanungan po kayo sa akin na sasagutin ko. Tulad nitong paano, kailan, at saan nagsimula ang Romsel TV. Bali mga kapuso, nagsimula lang po ito nung pandemic time. Dahil hindi naman po talaga pagbablog ang trabaho ko mga kapuso. Kasi bago dumating yung pandemic, ang trabaho ko po ay sa office sa Metrobank sa Makati. At ang pangalawa po ay sa radio station sa DCRJ, sa media. So, doon ko po napag-isip-isip na total lockdown din naman at pandemic nga ay hindi tayo makakalabas. So, bakit hindi ako sumubok mag-vlog? Total, nung time na yon ay madami talagang usong-uso na po yung nagbablog. Kahit sino pwedeng mag-vlog. Kahit sino talaga. Hanggat kaya mo o hindi ka nahihiya, yun ang napansin ko doon. Kaya sabi ko, may background din naman ako sa media, bakit hindi ko gamitin? Doon ko po i-apply yung mga natutunan ko sa media. Kaya sumubok po talaga akong gumawa ng channel. Yan. Diyan ako nag-vlog. Yung simula na yan, ang tanong, ano po ba yung content ko ng time na yon? Ang content ko ng time na yon, mga kapuso, ay yung mga ACQ o GCQ. Kasi alam ko ng time na yon ay hindi nakaka-uwi ang mga OFW. Kaya sabi ko, videohan ko po yung bayan namin, sa amin, sa Tuwi, Batangas. Bali taga Tuwi po ako. Nang panahon na yon, naipakita ko po lahat kung ano yung kaganapan sa amin ng time na lockdown. So natuwa po yung mga OFW. Kasi kadalasan sila po yung unang nanonood sa akin. Kasi sabik na sabik nga po daw silang umuwi. Kaso ilang taon na ho silang hindi nakaka-uwi. Doon sila natuwa nang napanood nila yung mga video ko. Pagkatapos po noon, mga kapuso, ay nanonood po din ako ng ibang content sa vlog. So sabi ko, hindi naman ito yung palaging content ko. Doon ko nakita ko yung fishing. Kasi yung fishing, nang bata po ako, ayan po talaga ang hilig ko. Yung mamingwit ng isda. Kasi yung tito ko po dati sa Nasugbu, pag pumupunta kami ay sinasama kami ng mga pinsang ko sa pamimingwit. So, doon ako nag-i-enjoy. Doon ko po napanood yung fishing ni Idol Jaffer Sniper. Kaya, sabi ko, taga Nasugbu lang pala siya. Nung pinuntahan ko po siya doon sa Nasugbu, doon ko siya nakilala. Kasi palagi kong pinapanood yung bangka niya na napakasaya. Doon ko nakita kung gaano ka-exciting. Talaga nag-i-enjoy ako. Kaya sabi ko, bakit kaya hindi ko subukan? Total, malapit din naman siya sa akin sa Nasugbu. Kaya nung pinuntahan ko po siya doon, doon ko namit yung may mga team pala siya doon. Si Kanuto TV, si Paring Louie, Kapanalig, Kautoy. At nang nakilala ko sila, doon po nabuo yung aming team, isang samahan sa Bukana, Nasugbu. So lahat. Bali, nang na-testing ko na doon, ay sabi ko sa sarili ko, ay pwede ko din palang maging content yung fishing sa amin sa Quezon. Kasi ang alam ko po ay madaming malalaking bangka sa amin. Nandun yung pagtutuna at saka yung pangulong. Kasi iba't ibang klase ng isda ang makikita, mapapanood. Nang time na yun, mga kapuso, wala pa akong masyadong nakikitang nagbablog sa Pacific Ocean. Kaya doon ako nag-try, mga kapuso. Kasi sabi ko nga, iba't iba kasi yung sa vlogging. Madaming sumubok sa vlog, alam ko. Pero hindi naman lahat nagtatagumpay. Pero sabi ko, mga kapuso, bakit hindi ko subukan ng fishing? Ayun ang naisip kong pinaka-unique na content. Kasi sabi ko, kung magbablog ako, bakit ako hindi mag-vlog ng yung kakaiba talaga na magugustuhan ako ng mga viewers, ng mga manonood. Kasi sabi ko, subukan ko ding magmukbang, kaso hindi naman fit sa akin. Kasi sabi ko, sobrang common na din. Ang dami nating nagbumukbang, pati yung motovlog. Ang motovlog naman, sabi ko, common na din. Kaya naisip ko na lang, fishing. Pero ang fishing, mga kapuso, ay madami na din po. Pero ano ba yung unique na fishing? So naisip ko po, doon ako mag-vlog sa amin sa Pacific Ocean. Kasi wala pa akong nakikitang nagbablog dati sa Pacific nung time ng pandemic na yon. Nasabi ko ay baka makuha ko yung catch ng mga viewer. Alam kong unique yon dahil ako pa lamang ang kauna-unahang magbibideo sa Pacific Ocean dito sa atin sa Pilipinas. Sa tingin ko, ito na talaga ang pinaka-unique kong content. Wala talaga ako nakikita pang nagbablog doon. Kadalasan may nakikita ako sa fishing, pero sa tabi-tabi lang po. Within municipal area lang. Sabi ko, naandun yung mga magagandang isda. Pinag-aralan ko talaga, mga kapuso, kung paano na
buo itong Romsel TV. Kasi sabi ko, ito yung content na may bibigay ko sa aking mga viewers. Kaya hindi na po ako nagdalawang isip na magpaalam o nakiusap sa may-ari ng bangka sa amin sa Quezon na kung pwede po ba talaga akong sumama sa laot kahit hindi po ako fisherman. In God's will, pinayagan po tayo ng may-ari ng bangka na sumama sa Pacific Ocean. At doon po ako nagsimulang makapag-video gamit ang aking cellphone. So nang that time, wala pa po akong action cam. Cellphone lang po talaga ang ginagamit ko. At iba-iba pong bangka ang sinampahan ko, hindi lang po isa o dalawa. Kumbaga, madami po akong karanasan sa iba't ibang bangka na sinampahan bago po nabuo ang Romsel TV Vlog. Unang laot pa lang po namin sa aking pagsama ay naranasan ko na agad ang kaba, yung takot, yung hirap, yung pagod, at syempre, yung kasiyahan. Kaba? Dahil hindi po maiiwasan na makakasalubong tayo ng malalaking gabahay na alon. Ganun po. Yun ang tunay na buhay namin sa laot. At syempre, yung takot, syempre, hindi ko alam kung makakabalik pa ba kami ng maayos sa aming pamilya. Kasi sa sobrang layo, talagang 2 araw kami bago makarating sa aming pinupuntahan. Kasi halos 180 nautical miles ang aming binabiyahe bago makapunta sa mismong destinasyon. Ganun po. Wala ka talagang makikitang isla o pulo o kahit anong mga puno. Syempre, walang makikita doon. Walang signal. So wala ka talagang matatawagan. Kumbaga, nandun talaga yung race sa aming buhay. Sa hirap, nandyan na tayo sa hirap, mga kapuso. Dahil pag inabutan kami, halimbawa, ng Subasco, ng Unos, o Bagyo, talagang hirap kami dyan. Lalo na po kung sa gabi. Kasi wala kang magagawa kundi tumali na lang sa payaw. Hindi mo naman alam kung mapuputol yung baka maputol ang payaw. Yun talaga ang delikado sa amin. Kaya hirap na hirap po kami kapag naabutan ng ganon. Kasi hindi mo naman alam na kung minsan kasi yung bagyo malayo pa daw, tapos maanuhan mo na pala na andyan na pala sa amin. Kaya minsan talaga naabutan po kami ng unos o bagyo. Yun ang hirap na sinasabi ko. Syempre naandyan naman, natawag naman kami sa radyo, kaso pag tumawag naman sa radyo, talagang kung naandun na, mahirap talaga pag inabutan. Hindi ka agad basta-basta makakatabi. Yun po, mga kapuso. Pero sa kabila ng lahat ng kaba, ng takot, ng hirap, nandyan din po ang kasiyahan. Paano ko masasabing kasiyahan? Kasi ito na po yun, kapag nakakahuli na po ng isda, doon ko makikita yung mga nagtatalo ng malalaking isda, yung tuna, blue marlin, black marlin, at iba't iba pa po. Doon naman mapapawi ang ating pagod at hirap ng ating mga mangingisda. Kasi pag nakita mo yung mga isda, doon mo makikita yung likas na yaman talaga. Na lahat ng hirap nyo at pagod talaga ay mapapawi pag nakahuli na ng iba't ibang malalaking isda. Mga kapuso, katulad ng makikita ko kung paano hilahin at hatakin yung halimbawa black marlin. Ayan kasi yung lumalaban. Ang black marlin kasi kapag nahuli nyo, mga kapuso, ay tatalon-talon po yan. So doon mo makikita habang hinihila nila ang nylon ay talagang ang black marlin ay patalon-talon. So yun, doon mo mararamdaman yung exciting. Talagang makikita mo yung tuwa. Kumbaga, hindi mo pa nakukuha yung isda, talagang masaya ka na kasi kakabahan ka din. At sana mahuli talaga ito at mailapit. Kasi yun ang isang isda sa pinakamahirap na hulihin kasi lumalaban. At isa pa, napakadelikado ng isdang yon. Kasi nga po, gawa ng kanyang sungo. Nalipad yun, at delikado. Madami na kasing nadiskrasya doon, pero wag naman sana. Kaya ingat na ingat kami doon. Minsan kasi yung black marlin, pag nahuli mo, lilipad talaga yon. So hindi mo alam kung sa'yo tatama. Kaya kailangan maging listo ka. Ayun. At kasi nga, napakadelikado gawa ng tuka niyang o kaya sungo. Nandun po yung excitement. Kaya napapawi naman lahat ng pagod. Doon na po yung kapalit. Ayun na po yung kapalit ng kasiyahan. Ang number 1 na nakukuha namin ay big tuna. Kasi yung tuna talaga, yun ang ginagawang sashimi o ine-export namin sa Japan ng time na yon. Kasi iba't ibang isda, kadalasan talaga big tuna. Pero bihira naman makahuli ng blue marlin. Ang madalas lang ay black marlin at tuna. So meron pa ding iba't iba, mga tanigi. So yun ang iba, ang kasunod pala noon ay mga yellowfin, skipjack tuna o tulingan, at mga squid. Yun. Iba't iba pa ho ang mga nahuhuli namin. So yun po yung nagpapaligaya sa ating Team Kabisig. Nagpapawala ng pagod at takot.
Sa Pangulong naman mga kabisig, yung sinamahan ko ay doon naman sa Pangulong, doon mo makikita yung saya kapag nakulong na yung isda. Kasi pag nakulong na ang isda, hihilahin na po yun ng manual ng ating mga mangingisda. Doon mo makikita yung excitement. Kasi habang hinihila nyo, papalapit ng papalapit sa inyo mga isda. Pag malapit na, naandyan na, kulong na yung mga isda, makikita nyo na nagtatalo na isda, mga yellowfin, tanigi. Doon na po yung napakagandang videohan. Sobrang exciting mga kapuso. Kaya doon na po yun. Anuhin na nyo, sasalukin na po yun ang malaking sigpaw namin at itataas. Doon ko na po yung binibidyohan. At ayun po talaga ang napaka-exciting sa Pangulong kung tawagin. Bukod pa naman doon mga kapuso, sa Pangulong ay hindi lamang po yung pagkulong ng isda ang nakita ko, kundi nakita ko din po kung paano magbuntog o maglagay ng payaw. Ano po yung payaw? Yun po yung pinagbabahayan ng mga isda. Kumbaga gagamit tayo ng mga mahabang lubid. Ilang rolyo ang nagagamit namin. Kumbaga sa isang payaw ay minsan nakakagamit kami ng 4 na batong malalaki. Kung mapapanood nyo po yun sa video ko, yung 4 na bato na inilalaglag sa Lalaot, sa Pacific. Tapos may lubid na ang lalim naman po ay halos 8,500 meters ang lalim po ng lubid na ginagamit namin. Kaya sobrang exciting po. Pag napanood nyo, makikita nyo pag inilaglag yung bato, sobrang lakas ng tilamsik. At nandun po talaga yung panganib sa amin. Kasi parang kung titingnan mo ay halos lulubog na ang bangka. Kasi pag binagsak mo yung bato, sobrang laki ng alon na babalik sa inyo. Pero hindi naman po, okay naman po yun at safe naman. Kaya thanks God, lahat naman pong yun ay nagawa ng ating Team Kabisig dahil sa paggabay ng ating Panginoon Diyos. Mga kapuso, hindi ko man po lahat maisalaysay, lahat ng nangyari sa akin nang nagsisimula pa lang kung paano nabuo ang Romsel TV. Makikita nyo naman po yun sa mga lumang video ko dati sa aking channel. Makikita nyo po lahat sa aking video kung paano naganap ang lahat na pangyayari, kung paano nagsimula ang Romsel TV. Mga kapuso, bali doon po ako nagsimulang makilala. Sa mga experience ko na yan ay dyan po nagsimulang umangat ang aking channel. Yan. Diyan po ako nagsimulang makilala. Simula po nang napanood nila yung mga aking kakaibang adventure na yan sa Laot, sa Pacific Ocean. Diyan po nagsimula at umangat ang ating Romsel TV channel. Diyan din po ako nakapagsimulang makapag-invest ng mga action cam na gamit para mas lalong mapaganda ang ating vlog. Bali, sa kasabay na pag-angat ng aking channel ay doon din naman po ako pinagbawalan na sumama at mag-video sa kanilang bangka. Kumbaga kung kailan po ako nakapag-invest ng mga action cam, ay doon din naman ako pinagbawalan na hindi na daw ako pwedeng mag-video sa kanilang bangka. Pero sa kabila po noon ay nalungkot po talaga ako kasi hinahanap sa akin ng mga subscriber ko kung nasaan na po yung panghuhuli namin ng isda. Kaya para maipagpatuloy ko po ang aking nasimulan ay doon naman din po ako napilitang mag-invest ng sariling bangka. Yon. Bali mga kapuso, doon po ako napilitang mag-invest ng sarili kong bangka. Doon ako nagpatulong sa mga kapatid ko na sabi ko ay kailangan ko talaga na may pagpatuloy ang aking pagbablog. At the same time, hindi lang po yung pagbablog, kundi sa pag-invest kong ito ng bangka ay yun din po ang magiging business ko sa panghuhuli ng tuna. Doon po ako nagsimula. Pagkatapos kong ma-invest yung bangkang yan, ay dyan po ako nagbuo ng aking Team Kabisig. Nag-hire po ako ng mga tao, ng boat captain, at dyan po nabuo ang Romsel TV, aka Kabisig. Paano napagsasabay ang pangingisda at pagbablog? Sanang mas malaking kita, lalo na ngayon na marami kayong followers sa social media accounts nyo. Bali mga kapuso, napapagsabay ko po ang pangingisda at pagbablog kasi meron naman akong mga in-assign talaga na mga para sa aking mga sa pangingisda. At meron din akong in-assign na cameraman sa aking team. Kaya napapagsabay ko po yan. But habang nangingisda ay meron pong nagbibideo. So literal na magkasabay po talaga yung vlogging at the same time fishing. Sa madalit salita, lahat ng fishing activities namin na ginagawa ay nabibidyohan po ng aking cameraman. At kapalitan ko po, minsan ako ang kadalasan, pero may cameraman din po ako na nagbibideo. Kaya napapagsabay po talaga namin yung fishing at vlogging. Okay? Alin naman daw po yung mas malaki ang kitaan
Sa fishing po daw ba o sa vlogging? Nakadepende po yan. Depende po yan kasi sabi nyo, ito ay kung alin daw yung mas malaki ang kita, lalo na ngayong mas marami na akong followers sa social media. So, minsan po ay mas malaki ang sa isda. At minsan naman po ay mas malaki din yung sa vlog. Kasi, nang panahon dati, sa vlog ay konti pa lang yung nagbablog sa Pacific Ocean. So, ako pa lang, mga kapuso, dati ay ako pa lang po yung nagbablog dati sa amin sa Quezon. Ngayon kasi, madami na din gumaya. Kaya, mas nahati na din yung attention ng mga tao. Kaya, hindi po katulad dati na ako lang talaga. So, mas malakas yung vlog noon. Pero ngayon po ay mas madami na kasing gumaya. Kaya, nahati na nga po yung mga nanonood at nagsusubaybay. Kaya, ngayon po ay mas malaki po yung isda kaysa sa ngayon. Mas malaki po yung kita ko sa isda. Kumpara dati na wala pong masyadong nagbablog. Number 2, sa tuwing papalaot kayo, ilang bangka at ilang crew ang kasama? Paano sila napipili? Kayo po ba ang boat captain? Ayan. Sa tuwing papalaot kami ay isang bangka lang naman po, yung mother boat sa ngayon po. At meron po tayong 8 service boat. So yung sa service boat na yon, mga kapuso, 8 po yung mga operator noon, tigi-tigi isa. Tapos sa mother boat naman po ay meron tayong 4 na kasama. So 8 yung service boat, 4 sa ibabaw, at saka yung isa po ang ating boat captain, tsaka yung atin pong makinista ay isa. So bale 6 sa ibabaw at saka 8 yung service boat natin. Ayun po. Bale ano po, ayun. Ilan lahat? 14. 14 po yung kasama ko, bali pang 15 ako, mga kapuso. Sa every time na pagpapalaot namin. Saan nyo binebenta ang mga huli nyo? At magkano ang kinikita ninyo? Nang time na nasa Quezon po kami, binebenta namin ang mga isda namin, mga tuna ay sa Nabotas, sa Manila. Nabotas o kaya Malabon. Tapos nandito naman kami sa Mindanao, binebenta ko po ang mga isda namin ay minsan sa Surigao City, minsan sa Placer, minsan po sa Cebu o sa Bohol. Depende po kung saan mas malaki ang kita. At yung kinikita po naman ng bawat isa sa amin, kadalasan sa laot ay inaabot po kami ng 5 to 7 days lang. At kumikita po ang bawat isa ng magkakaiba po. Ang iba po ay 20,000, 18,000, 17,000. Nakadepende po sa huli ng isda. So kadalasan po ay 15,000 pataas bawat isa. At syempre yung boat captain ko ay kumikita po ng 35,000 pataas. At ganoon din naman po ako. Minsan ay 50,000 pataas. So depende ho sa dami ng isda na mahuhuli. Kung sineswerte at jajakpatin ay posibleng maging 100,000 po ang kita. At mga kapuso, hindi lang naman po sahod sa isda ang natatanggap ng aking Team Kabisig. Kasi lahat po ng team ko, bawat isa sa kanila ay may sahod din po sa YouTube. Kung ano pong natatanggap kong blessing sa YouTube ay sineshare ko din naman po sa aking Team Kabisig. Kaya po, kung mapapanood nyo minsan sa sahod time, kaya ang tawag na nga namin ay double pay. Kasi may sahod po sa isda at sahod din po sa YouTube. Okay. Ang sunod po ay, ano ang pinakamalupit na bagyong naranasan nyo habang nasa dagat? Hindi ba kayo napagsabihan ng Philippine Coast Guard na wag po malaot? Ang pinakamalupit na bagyong naranasan ko nang nasa laot kami ay yung bagyong Florita. Kasi doon po talaga kami nabutan sa laot, mga kapuso. Hindi po namin ina-expect yan kasi yung Coast Guard, pinipigilan naman kaming lumaot kapag may bagyo. Pero nung time na yon, maayos naman po ang panahon nang kami umalis. Kumbaga, kalma kasi mayroon naman po kaming log-in, log-out sa Coast Guard bago pumalaot. So nung time na yon, kalma talaga at maayos ang panahon. Pero nang pagdating namin doon sa laot, ilang araw na kaming nangingista, ay doon po nagsabi na may bagyo daw na paparating, pero malayo pa naman. Pero nang tumabi na kami, mga kapuso, inabutan pa din po kami ng bagyo. Kaya ayun, doon po namin naranasan na sobrang lalaki talaga ng alon at saka ang lakas ng hangin. Halos lipadan na yung ibang gamit natin, pati yung mga container sa taas, naglipadan na. So pinabayaan na po namin kasi hindi naman po natin pwedeng balikan yon kasi nga buhay natin ang nakasalalay. Hindi lang po Florida yung bagyo, madami ho, pati yung bagyong Egay. Madami ho, mga kapuso, kasi nang inabutan din kami noon ay halos, ayun, nabalian kami ng palatik. Hindi naman yung mismong palatik, nabalian kami ng palo sa likod
nabalian kami ng palo, tapos nabalian kami ng kung sa ngayon ay yate-yate, kung tawagin, yung palangoy. Yung palangoy kasi nabali. Kaya nang nabali po yun, tagilid na yung aming bangka. Kaya umuwi na po kami. Tumabi na kami. Pero yung sa pagtabing yun nga, dun pa din kami inabutan ng mismong bagyo. Kaya bugbog po talaga. Yun ang naranasan natin sa mga bagyo. Hindi lang po isa, kundi talagang madami na din po tayong inabutan na tayo ng bagyo. Sa tuwing papalaot kayo, may kababa kayo na nararamdaman? Ano ang sinasabi ng pamilya ninyo? Mga kapuso, sa tuwing papalaot kami, hindi talaga maiiwasan na nandun yung kaba sa aming dibdib. Kasi hindi mo alam talaga kung makaka-uwi kayo ng safe. Pero dahil sa ganon, kailangan lagi positive lang tayo at uuwi tayo ng safe. Ang mahalaga ay makapangisda tayo at hindi mawawalan ng pag-asa kasi hindi naman tayo pababayaan ni God. Kaya sabi ko sa aking family, magtiwala lang kayo at magtiwala lang at makakauwi tayo kami ng safe. Papawi naman po yung aming kaba pag naando na po yung mga isdangang mahuhuli na may uuwi namin para sa aming pamilya. Talagang hindi natin maiiwasan yung kaba at takot kasi nga iniisip natin ang pamilya, kasi iniisip natin kung tayo makakauwi pa ba ng safe. Sana makauwi po ng safe kami sa aming bawat pamilya. Hindi talaga maiiwasan yun kasi hindi mo talaga maiisip kung maabutan kayo ng bagyo o malalaking alon. Kaya ayun po, ang ginagawa lang namin ay nagpe-pray talaga, nagpe-pray at hindi mawawalan ng pag-asa na kami ay mag-uuwi ng madaming isda at makakauwi ng safe sa aming bawat pamilya. Ito na ang last question. Paki-describe ang ganda ng dagat at biyaya nito. Ano ang mensahe sa kapwa mangingisda at kapwa Pilipino? Kung i-describe ko po ang dagat, ay wala pong kasing ganda ang dagat. Kasi nandyan po lahat ng biyaya na makukuha nating mga mangingisda. Wala po talagang kasing ganda. Napakaganda ng dagat. Kumbaga lahat ng biyaya ay nandyan po. At kailangan nating ingatan. Ano ang mensahe sa kapwa mangingisda at kapwa Pilipino? Okay, ang aking mensahe sa aking mga kapwa mangingisda ay tayo po ay wala po tayong gagawin kundi magtiyaga. Kumbaga sa Bisaya nga po ay naning kamot daw. Wala po tayong gagawin kundi magtiyaga at sipagan para sa ating mga pamilya. Kasi magtiwala lang po tayo sa itaas at magtiwala po tayo sa kay God. At hindi po talaga tayo pababayaan na wala po tayong maiuwing madaming biyaya. Kundi magtiyaga lang po talaga kasi ang ibang mangingisda po, kapag nangisda po ay nawawalan ng pag-asa kapag konti ang huli. Hindi naman po palaging konti ang huli kasi tiyaga lang po talaga mga kapuso. Kumbaga, yun lang po ang aking payo sa aking mga kapwa mangingisda. Huwag pong mawawalan ng pag-asa at tuloy-tuloy pa din po. Kumbaga, positive lang palagi. Keep on going, positive lang po lagi, keep on going at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos at bibigyan pa rin tayo ng madaming biyaya. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapuso, lalong-lalo na po sa inyo Sir Dingdong Dantes at kay Sir Stanley Pabilona sa pagpicture niyo po sa akin dito sa inyong show. More power po sa inyong show. At sana po ay i-follow at i-subscribe nyo din po ako sa aking channel na Romsel TV, aka Kabisig. Maraming salamat po and God bless you all po. Thank you.